Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 14. Sa ebanghelyong ito, makikita natin si Simon Pedro at ang mga iba pang alagad na nasa Galilea. At sinabi ni Pedro na siya ay mangingisda at sinabi naman din ng iba na sasama sila. Kaya't sila ay sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang huli. Nang mag-uumaga na tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. At sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo." Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Kaya't sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoong iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka, nahila-hila ang lambat na puno ng isda, sapagkat hindi naman sila gaanong malayo sa pangpang. At sabi ni Jesus, "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo." Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila ang lambat na puno ng isda. Hindi nasira ang lambat kahit gaano karami ang mga huli. At sabi ni Jesus, "Hali kayo at mag-almusal tayo." Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ang tagpong ito ay para bang pag-uulit ng unang pangyayari kung saan tinawag ni Jesus ang mga alagad na ito mula sa kanilang dating buhay ng pangingisda. Kung babasahin natin sa ika-5 kabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas, na ang mga alagad na ito ay nangisda rin buong magdamag, ngunit wala silang huli. At nung mag-uumaga na at tapos na ang panahon o ang oras sa pangingisda, saka sila sinabihan ni Jesus na ihulog muli ang lambat. Kaya nga napakadaling makilala ng mga alagad sa pangyayaring ito na ang Panginoong Jesus ang nag-utos sa kanila na ihagis muli ang lambat. At ang paghahagis ng lambat ay paghahanap buhay. Ito ang trabaho o hanap buhay ng mga mangingisda. Ngunit ito ay larawan din ng paghahanap ng buhay ng bawat isa. Tayong lahat ay naghahagis ng lambat upang makakuha ng buhay. Sa mga relasyon, sa mga ugnayan, sa mga kasiyahan, sa mga kaganapan sa daigdig na ito. Ngunit kadalasan, umuuwi rin tayong bigo katulad ng mga alagad na walang huli ang lambat, walang buhay na maiuuwi. At dito tayo kinakatagpo ng Panginoon kung paanong kinatagpo niya ng 2 ulit ang mga alagad na ito at itinuro kung saan maaaring makahuli ng isda. Ang ibig sabihin, si Jesus ang nagtuturo kung saan tayo makakakuha ng buhay. At ang buhay at ang totoong buhay ay makukuha lamang natin sa ating ugnayan kay Jesus, sapagkat siya ang Panginoon ng buhay at siya ang Panginoong muling nabuhay. Kaya nga, muling ginawa ni Jesucristo rito ang hapunan. Binigyan niya ng tinapay ang mga alagad at binigyan niya rin ng isda upang ipaalala sa kanila na ilang ulit niyang pinarami ang tinapay at pinakain ng maraming tao. 2 ulit niyang pinarami ang mga isda at binusog ang mga tao. Isang napakagandang larawan na sa paghahanap natin ng buhay, sa paghahagis natin ng lambat, isa lamang ang bubusog sa kawalan na nais nating punuan. Ito
ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang Diyos, anak ng Diyos na muling nabuhay at kayang magbigay ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.